Yung katanungan ko po is yung tungkol po sa Apocalypse 13:4, tungkol po dun sa dragon or yung tinatawag ko nila na parang Antikristo or yung 666, kasi medyo malabo po sa akin yung 13:4, basahin natin niya. talata po na yun. At sila'y nangagsisamba sa dragon, sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop, at nangagsisamba sa hayop na nangagsasabi, sino ang kagaya ng hayop? At sinong makababaka sa kanya? Ano yung tinatanong mo dyan, Iha? Yung dragon o yung hayop? Yung dragon po, kung ano po yung dragon na tinukoy, ito po ba'y tao or isang Ganito, Iha, no? Kung mapapansin mo yung talata, nagsisamba sila sa dragon sapagkat ibinigay ng dragon ang kanyang kapamahalaan sa hayop. So, dalawa tinutukoy, dragon at saka hayop. Yung dragon, ibinigay niya yung kanyang kapangyarihan dun sa hayop. Sino ba yung hayop? Sino ba naman yung dragon? Pakinggan mo, ha? Sa 12:9 ng Apokalipsis, At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. ayan, ang dragon, yung Diablo. Yung matandang ahas. Ngayon, yung hayop ba, tinatanong mo rin niya? Sino naman yung hayop na binigyan ng dragon ng kapangyarihan? Sa 13:18 ng Apokalipsis naman. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Sa makatwid, yung hayop, hindi naman pala ito hayop talaga, symbolism lang yan. Yung hayop, nagre-represent ng isang tao. It's one man, it's a man. Tao yan, kapatid. Pero yung tao na yan may bilang 666. At itong taong ito, hindi mahirap makilala ito. Popular ito eh. Religiously speaking, ang taong ito popular. Pakinggan mo ha, sa 13:16 ng Apokalipsis. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at mga laya, at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Yung hayop, makapangyarihan tao. Kasi sabi, lahat malalaki, maliliit, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin, pinagbibigyan niya ng tanda sa kanang kamay at saka sa noo. Yan yung tao na yun. Nasakop niya halos lahat ng tao sa mundo. Maliliit, malalaki, mayaman, mga dukha, napa-under sa kanya. At yung hayop na yon, pag walang tanda ng hayop, hindi ka makakabilit basta makakapagbenta. Alam mo kung sinong hayop yon, kapatid? Puntahan nga natin pasyon. Lalo sa hayop na tanan, na kaniyang napagmasdan, katakot-takot matingnan, 7 ulot, 10 sungay, isa naman ang katawan. Talaga bang hayop yan? Pasyong Katoliko yung binabasa ko, kapatid. Yan ang binabasa pag mahal na araw eh. Sabi sa pasyon, doon na halimbawa, hindi naman pala talagang hayop eh, halimbawa lang. Kapangyarihang nakila nitong malupit na diwa na siyang ipaniniwala ng imbingka o tao pala yan eh. Yang hayop na yan, tao yan eh. Sino yan tao na yan? Ha? Ang mga
Aba, nagmimilagro pala yan. Tutulungan ng demonyo. Naku talaga sa demonyo nga ito. Siya ay makakabayo. Ano ba't sa buong mundo maghahari itong lilo? Bayan pala'y hari eh. Kaya pag may hari, may corona yan. Sa buong mundo naghahari yan. Ano ba yung tao na yan? Ang kaniyang mga aral ay mangangaral pala yan eh. Mag-isip ka kung sino mangangaral, ma-impluensya sa buong mundo, may corona. Yun yung larawan ng hayop. Ang kanyang bilang, 666. Bakit? Ang papa may titulo. Yung kanyang tiara, yung kanyang corona, 3 tatong yon. Nakalagay doon ang mga salitang Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei, ang kahulugan nun, kahalili ng anak ng Diyos. Yung Vicarius, kahalili yun eh. Yung Filii, anak. Yung Dei, Diyos. So, kahalili raw siya ng anak ng Diyos. Pag binilang mo yan, sa Roman numerals, ang suma niyan 666. Bakit Roman numeral? Kasi nung panahong isulat ang Biblia, ang naghahari sa Jerusalem ang Imperyo Romano. So ang ginagamit nila nung numerals ay yung Roman numerals. Kaya sa Roman numerals, kung babalik ka, hindi Arabic, ang suma nung pangalan ng Papa sa Roma, yung Vicarius Filii Dei, 666. Babalikan natin yung Biblia. 13:18. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao. Ano bilang? At ang kaniyang bilang ay 666. Suwak na suwak, kumbaga sa basket. Hindi pwedeng magkamali, may bilang na eh. Ang bilang ginagamit yan to be certain, to be exact. Ang bilang ng hayop na isang tao na mangangaral, na nagmimilagro, na makapangyarihan sa buong mundo, anong bilang? 666. Sa Papa lang nandun yan. Kahalili raw siya ng anak ng Diyos. Antikristo yan eh. Alam mo kung bakit? Walang kahalili si Kristo. Pinalitan niya. 7:23 ng Hebreo. At katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Datakwat siya, sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Mapapalitan ba si Kristo? Meron siyang pagkasaserdoteng hindi mapapalitan. Pinalitan ng Papa. Di Antikristo siya. Kaya nga yung mismong pangalan niya, Antikristo eh. Vicarius Filii Dei. Yan po yan, kapatid. Yan ang hiwaga ng Apokalipsis. Isa sa hiwaga yan, yung para makilala mo yan, taong tinutukoy na hayop, na mangangaral, nagmimilagro, naghahari sa buong mundo, tinutulungan ng demonyo. Naku, kaya ang aral niya, pinagtuturo, laban kay Kristo eh. Bawal ni Kristo lumuhod sa ginawa ng kamay. Ang aral niya, luhod ng luhod sa gawa ng kamay. May follow-up question lang. Sige po. Paano po yung ibig po sabihin kapag yung mga nakatanggap po ng tanda na 666? Paparusahan yun. May pag-asa po ba sila? May pag-asa kung aalis ka doon. 18:4 ng Apokalipsis. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot." Lumabas ka. Yan ang sabi ng Diyos. Pinakita sa Quezon Juan eh. Narinig ko ang tinig na mula sa langit. Isang magandang babae.